Okay, we're back again. Facebook Live po. Kamusta sa lahat? Doc Lisa? Magandang araw sa inyo. Ayusin natin ang ating mga gawain ngayong araw na to. Okay. Maganda po lagi ang topic na hinahanda namin para sa inyo. Meron tayong part 1 and part 2. Dito sa part 1, pag-usapan natin yung tips para humaba ang ating buhay. Ayan ang goal natin. Tandaan po nyo health is wealth. Diba? Yan ang Yes. slogan natin Health is wealth. Sabihin, in Tagalog, ang kalusugan ay kayamanan natin. Pag malusog kayo, mayaman ang bansa natin. So dito sa video natin ngayon, sa mga tips natin, sisiguraduhin natin na hahaba ang buhay ng mga Pilipino. Lahat ng nanonood, salamat sa pag-comment, salamat sa pag-share para humaba. Hindi natin alam gaano ihahaba ang buhay ninyo, pero madadagdagan ang buhay ninyo. Plus 5 years, plus 10 years, pag susundin nyo yung mga payo. Ang tip, kaya topic natin, Doc Lisa, how to live longer. Yes. Mako-compute ninyo base sa vision nyo, sa mga bad behavior at good na ugali, kung ilan ang buhay na aabutin ninyo. Base doon. Pero pwede nyo pabaguhin yan. Tapos sa first part, Doc Lisa magbibigay ng tips para healthy food tsaka pampapayat din. Tama ba? Kasi merong mga nagte-text sa atin, paano daw mag-diet kasi nga napadami yata nitong huling kainan, maraming buffets. So ngayon, dieta naman. Dieta naman tayo ngayon. Tapos sa part 2, pag-uusapan natin thyroid problems. Marami kasi nagko-comment, nagtatanong gusto nila thyroid problems. Pag-uusapan natin. At meron ding anti-cancer. May bagong pag-aaral sa cancer tips na ituturo natin sa inyo. Bagong-bago lang, kalalabas lang. Galing sa ating friend isang cancer specialist, Dr. Meredith Garcia. Siya nag-research nito, pinasa sa akin para may share ko sa inyo. Okay, Doc Lisa? Yes. Salamat sa pag-share para maraming makakanood. Alam nila na healthy kayo. Yes. Okay, Doc Lisa, mic mo muna. Yes, Sa ako na bahala phone ko. sa labas ang cellphone. Ha? Sa labas. Pakikuha mo kasi kailangan kong batiin ang ating mga na-meet noong weekend. Yes, Doc Lisa. Oo. Start mo na mic mo. Okay, ito marami kami nahanda para sa inyo. Mamaya, how to live longer. Ito mga pagkain na ating papakita. Yes, paikot tayo, Doc Lisa. Doon Ito pala sa harap. pakaharap. Ito ba mga healthy o unhealthy foods? Ipapakita natin yung pagkakaiba ng healthy sa unhealthy. Pero bago ako magsimula, pabatiin ko lang yung ating mga kaibigan na nasalubong natin dun sa Amaya 5 at Barangay 7 ng Amayatan sa Cavite. At nagpapasalamat kami sa naging tulong ni Kapitan Ari Serrado at ng kanyang misis, si Mrs. Lutgarda, o kung tawagin namin, si Mrs. Lulut. Maraming salamat sa pag-alalay sa amin sa pagpunta sa inyong lugar. Nakita din namin si Dayan at si Christopher Perez, Charito Ledesma Perea, Ladinia Viray, si Sherwin B. Abad, nandun siya sa barangay. Si Miss Sherwin, siya yung nagbabantay ng kanilang barangay. Si Evelyn Ravelo at si Trisha. From Kawit, Cavite sila at taga Chicago din. Si Emily Joy ng Polo Club kasi nasa lubong ko din siya nung Sunday. So, yun ang ating mga binati. At ang ating topic ngayong umagang ito, 24 ways to lose weight. Siyempre, nitong mga minsan tumaba tayo dahil sa napakaraming kainan, napakaraming buffet. Merong mga paraan para tayo ay makapagbawas ng timbang. Bakit gusto natin na mababa ang timbang natin? Para hindi tayo magkaroon ng mga sakit na tulad ng diabetes, high blood, at yung mga iba pa na nagko-contribute sa mga malalalang sakit. Kaya gusto natin, nandun lang tayo sa tamang timbang. So, paano magbawas ng timbang? Magbibigay tayo ng mga tips. Number 1, ito mga practical lang po na naisip natin. So,
imbis na mag-tsokolate tayo o yung chocolate bar, pwede nating palitan to ng kokwa. Kasi yung kokwa, mas masustansya siya. Tsaka ito nga yung tinatawag na dark chocolate yun din yung kokwa. Yung kasing milk chocolate, konti na lang po yung cocoa part nun, tapos nadagdagan na ng milk. Alam naman natin na ang milk, mataas magdagdag ng calories. So, cocoa powder, mas natanggalan na to gaano ng mga fats. So, pwede nyong i-substitute dun sa inyong chocolate bars. Kaya nga pwede tayong gumawa ng mga champurado. Yan, cocoa ang ginagamit dyan. O kaya yung tayong mga Pilipino, gustong-gusto natin yung tsokolate A at saka yung tsokolate E. Pwede yan ang ating inumin. Yan din ang ginagamit sa churros, actually. Pangalawang tip natin, huwag gaano magkakain ng mga croissant. Nakita niyo yung croissant, napakalasa niya, buttery talaga. Ibig sabihin, maraming nilagay na butter. So, minimum mga 4 na kutsaritang butter per croissant. So, ganun kataba yun. Anong pwede natin kainin? Imbis na croissant, pwede tayo yung soft roll o kaya sa Tagalog natin, pandesal. Pandesal. Oo, kahit hindi nyo nalagyan ng palaman kasi may lasa na rin ang ating pandesal. Di ba malasa na siya? Doc Lisa, singit ko lang. Alam niyo ba sa Pilipinas, ang style natin sa pandesal, kasi yung kapatid ko na dun sila sa baking business kakaiba pandesal natin sa Pilipinas, pang-diabetic. Hindi yung pang-diabetic, pwede kang magka-diabetes. Kasi ang taas daw sa Pilipinas ang sugar content. Kaya yung pandesal natin, manamis-namis, nilalagyan ng asukal para matamis, masarap kainin, pampataba. Pero hindi naman ganun karaming sugar, pero may sugar siya. Hindi katulad ng mga French bread. French Actually, bread, yun kita daw mo. talaga ang pinaka-low calorie. Yung ginagamit sa banh mi, Yes. French bread. Yung French bread, halos walang sugar siya. Walang asukal. Kaya kita mo yung lasa niya, plain. Pero ito, kita mo, matamis-tamis. Kaya medyo may calories din yan. Pero mas mabuti yan kaysa sa croissant. Tapos, kung tayo ay kakain, maganda, nagbibilang din tayo ng mga calories, ano. Doon sa ating mga kinakain, meron niyang mga Susukatin calorie natin. count. Papakita natin. Halimbawa, isang serving ng tinapay, isang slice ng bread. natin So, titignan nyo, ilang calories per slice of bread. Ang preferable, Doc Lisa, ituro natin dito. Pakita ko lang So, 2 slices nitong bread ay 166 calories. Sige, explain mo. 2 slices. ang dalawang hiwa nitong tasty bread ay 166 calories. 'Di ba? Ito yung pangpalit natin sa ating kanin. Lalagyan na lang ng palaman. So, mababa pa rin, ano? Lagyan mo na lang ng konting jam o kung ano man yung chicken sandwich. Yes. Pwede mong lagyan yan. Medyo marami na yung 166 Pwede na rin yung 166, dalawang tinapay. Kung kanin, mas marami pa. Like yung mga chicken macaroni salad, 500 calories yun. Isang ganyan lang. O ice cream. Ito 166. Pwede na dalawang tinapay. Medyo busog ka na. Mas gusto sana natin, kada kain, mga 400 Correct. calories Yan. lang tayo. Kung kaya mo 400 to 450 calories bawat kainan, okay yon. Pero pag pumunta ka sa fast food, hamburger, soft drinks na go large, 1,000 calories na yan. Parang kinain mo na yung kakainin mo sa buong araw. Kaya tumataba. Example ng magandang pagkain, isang plain rice, tapos 2 hiwa ng maliit na isda, ayun, less than 400 calories yun. Busog ka pa. Sige. Tapos, isa pang tip natin, sa pagpili ng ating mga delata, merong mas lower calorie. Tignan nyo kung nababad sa tubig, water. Kasi yung mga nababad sa oil, mas mataas ang kanilang calories kumpara dun sa water. Yan. So, pwede yung, nga kailangan maging matalino tayo sa pagpili. Tapos, iwasan natin yung mga laman loob, yung mga sisig, kasi alam natin, matabayan, maraming cholesterol, maraming calories. So, mas maganda doon na lang tayo sa mga kung gusto talaga natin, edi inihaw na baboy, tapyasin konti yung taba, yung mga barbecue, yung ganon. Mas less ang calories nun. Kasi yung mga roast chicken,
Yan, isa din yan sa mga pinakamababa sa calories. Yes, may Yes, sisingit ko lang, Doc Lisa. Siguro baka kailangan. Napaka-importanting tip, ha. Ang dami kong pasyente ngayon, naglalabasan na yung cancer nila. Cancer nila, naglalabasan. May tumawag doon sa araw. Colon cancer, cancer sa bituka, naglalabasan na, tumutubo na. Kayo nakikinig sa ating FB Live, sigurado ba tayo walang tumutubong cancer sa tiyan ninyo? Hindi tayo sure. Kaya kung ako, gusto ko rin mag-ingat, gusto ko pa kayo makasama ng mga ilang taon, itakwil na natin. Kung kaya mo itakwil, talagang promise na kung pwede, wag na kumain ng baboy baka. Baboy baka, please. Kung pwede, iwas na talaga. Magtago na tayo sa baboy, baka, hotdog, ham. Kung kaya nyo isda at gulay, yun talaga number one. Pampahaba ng buhay. Promise ko sa inyo, bababa yung cholesterol nyo, bababa yung sugar nyo, gaganda pakiramdam nyo. Kung kaya nyo talaga, medyo wag na kumain. Kasi yung baboy baka, tapos kinain mo yan, may ipon yan sa tiyan mo, may imbak yan, tapos hindi ka pa dudumi 3 araw. Yung dumi ng baboy baka na nadurog, didikit yan, lalo na yung taba, didikit yan sa bituka mo at yung bituka natin magiging cancer. Colon cancer, patay. Patay tayo sa colon cancer. Ang dami nagkaka-colon cancer sa Philippines. I think number 3 cause ng cancer yan sa Pilipinas. Dahil sa pagkain ng karne, yan ang number 1 cause ng colon cancer. Tsaka yung mga hotdog, ham. Pwede kumain, siguro once a week, twice a week. Huwag yung araw-araw yun na lang, ha? Huwag, ha? Kasi yan talaga. Kung kaya nyo vegetarian, mas maganda. Doc Lisa. Okay, oo. Sa pagpili naman ng mga tinapay, meron ng mga sugar-free wheat bread ngayon. So, ito wheat bread, though hindi sugar-free, pero ito yung mga pwede nating piliin. Sugar-free wheat bread, mas less cholesterol, maraming fiber, 65 calories lang per slice. So, pili tayo ng mga healthy breads. Tapos, dagdagan natin yung pagkain natin ng mga high fiber. Yes. Kasi nga ito yung nagtatanggal ng cholesterol sa ating katawan. Anong example nito? Yan ang Ito, masustansya. okra. Sige, focus ko na lang sa Oo, baba. okra, patola, pechay, cabbage, kangkong, yan. Maganda yan sa tiyan at pangpabusog sa mababang calories. So, mababa lang mga calories yan, pero mabubusog na kayo. So, syempre, lahat naman tayo dumadating ang panahon na sobrang gutom. So, yan yung filler, ika nga. Yes. Ngayon, sa pagpili naman ng mga light spreads, merong mga light, mayonnaise light. Yan ang mga piliin natin. Kasi mas less fat, less calories. So, merong mga ganito sa mga grocery natin. Okay. I-add ko lang ha, alam ko iba sa inyo, kumakain ba kayo ng okra? Hindi, di ba? Iba hindi kumakain, ayaw nila kasi daw, di ba, parang merong madikit na malapot na lumalabas sa loob. Actually, napaka-healthy nung malapot at parang liquid na lumalabas sa loob. Ang tawag po natin doon, mucilage. Yung mucilage, maganda yan, pampadulas yan. Pag mga nagtitibi, constipated, hirap dumumi, maganda yon, madulas yon. Pag lumabas sa dumi natin, madulas din. Kaya makakatulong to sa high fiber at pampalambot ng dumi. Maganda at pampabusog pampabusog sa low calorie. Low calories, di ba? Basta gulay. Pwedeng isaw-saw sa suka lang. Nako, napakasarap. Tapos, pwede tayong pumili din ng mga tinapay na Go Light. Mas less kasi yung nilagay nilang oils doon o mga butter. So, pwede yon sa mga, pagdating sa pastries at bread, wala lang pa akong sample ng mga Go Light, pero mapapansin nyo yun doon sa balot. Pag nakalagay Go Light sa mga bakeries. Meron din mga reduced fat or fat-free na produkto. Ibig sabihin, 25% less fat yon. So, better yon kung meron kayong choice dun sa grocery. Tapos, syempre, pag dun sa inyong lagyanan ng mga pagkain, iwas sana yung mga mararaming chichirya. Better hindi nakikita ng mga bata at ng mga matatanda para, syempre, pag nakita mo, sarap kunin eh.
Okay. bread na lang yung ilagay nyo doon. Okay. Para wala silang choice kundi yung kainin. Yes. Siguro, Doc Lisa, hanggang dito tayo sa first part na yung tips, tapos doon tayo sa how to live longer. Yes, Sige, you have one tapos more? ang last natin, kung aayain kayo sa buffet, mas Yung walang maganda buffet? order na lang. Kasi Oo. gusto mo isulit talagang kakain ka ng marami, tapos magsisisi ka. At least sa order, isang plato lang yung na-order mo. Buffet, bangungot pipilitin mo kainin lahat, di ba? Yes. Sasakit ang tiyan mo yan, mahirapan yung lapay mo, magwawala yung pancreas mo, alam nyo na mangyayari, magkakadiabetes tayo. Tuloy, imbes na 400 calories, naging 1,200 calories, isang kainan lang. Okay. Okay, so pupunta naman tayo dito sa ating mga next board. Yes, Doc Lisa. Okay, next topic tayo, how to live longer. Sige, dito si Reggie, ang ating kumukuha. Reggie. Paano kaya, Doc Lisa? Palitan tayo dito sa ating mic. So ito po, napakaganda tong tips natin, how to live longer. Salamat sa pagbigay ng pointer. Yan. So, meron po kasi isang doktor na gumawa nito actually, computation to Natansya niya si Dr. David Demko, isang professor of gerontology sa University of Michigan, kung kinocompute niya ano yung estimated haba ng buhay ng isang tao base sa lahi, sa pamilya, kung nag-exercise ba siya, may bisyo ba siya, ano bang nagpapa-check up ba siya, at paano yung mental at emotional outlook niya. Mako-compute ninyo yung haba ng iyong buhay. So tayo sa Pilipinas, mag-start tayo sa 70 years old. Actually, pwede nyo i-compute. Kung gusto nyo i-compute, lagay nyo lang 70 years old. So yan kasi yung average lifespan sa ng mga Pilipino. Swerte, Doc Lisa, yung mga nasa Japan, 79 ang average nila, plus 9 Kasi healthy sila kumain. So ito start tayo sa 70. Tignan natin ang ating mga tips. Reggie, lapit tayo. Focus natin dito. Sige, yan. So, depende po. Tignan natin. So, hereditary. Depende sa gender, ha? So, sa mga babae dyan, kung kayo ay babae, plus 1 year agad. Mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. Bakit? Mas less risky kasi ang buhay nila Doc Lisa, di ba? Wala sa military, mas di masyadong risky yung trabaho. Mas nagpapa-check up yung mga babae. Kaya kayo po lahat ng mga babae, Doc Lisa, plus 1 ka na, 71. So, salamat sa mga watchers, sa mga babae. Tayong mga lalaki, sorry po, 68 years na lang average lifespan natin kasi minus 2 tayong lahat. Base ito sa pag-aaral ng maraming tao. Number 2, meron ba kayong tatay o lolo o lola na lampas 85 years old? Check tayo, check kung meron. Kung meron kayong magulang o yung lolo-lola mo more than 85, napakaganda po nito. Ibig sabihin, maganda lahi mo. May lahi kayong long life plus 2 years. Pero kung yung magulang mo, let's say yung tatay mo, 50 years old pa lang, na heart attack na, namatay sa bisyo, sa alak, yun, medyo hindi maganda yan sa lahi natin. So, pag matanda ang inabot ng parents, maganda genes mo, hahaba din buhay mo. Number 3, ito, may lahi ba kayo ng diabetes? Meron bang may cancer? Meron bang may sakit sa puso, sa pamilya? Kung meron kayong lahi nitong mga sakit, minus 2. Mababawasan tayo ng 2 years. Maganda po aralin natin itong mga factors para alam natin paano tayo mag-iingat. Ito nakakatuwa sa nakita nila. Kung meron kayong anak na 2 babae, kailangan daw 2 girls Meron minimum 2 or more daughters na kasama nyo sa bahay or at least nandito sa parehong bansa plus 3 years daw ayon sa pag-aaral. Alam nyo naman, yung mga babae, sila talaga nag-aalaga sa magulang nila pag may sakit. Sila nagdadala sa ospital, sila nagbabantay. Kami mga lalaki, minsan hindi ganun ka nagbabantay. Ito naman kasi, average lang, di ba? Pwede naman yung lalaki magbantay, pwede rin naman na kahit may sakit sa puso, haba buhay mo, pwede rin naman Pero ito kasi on the average na ito ang nakukuha.
At ito po, nakakatuwa. Pag kayo ay graduate sa high school, ha, yung mga bata, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. Nag-graduate ka ba high school o college, plus 2 years sa buhay mo. Kasi syempre, nag-aral ka, alam mo yung... Itinuro yan sa science. Yes, alam nyo ang safe sex, alam mo yung paghuhugas ng kamay, alam mo yung mga iiwasan. Kaya napakahalaga yung mag-aral kayo sa mga bata para humaba yung buhay. Sayang yan, plus 2 nakikita nila yan eh. Basta high school graduate, college graduate, mas maingat sila at hindi yung basta-basta. Isa sa pinakamaiksi ang buhay, Doc Lisa, na profession, yung mga very risky, mga car racer, yung mga wrestler. Ang mga wrestler, parang 50 years old lang or 60, namamatay na eh. Very risky kasi yung buhay nila. So, ito, next. Depende, ito naman, puro plus. Depende sa iyong diet at exercise, nakakahaba ng iyong buhay. So, depende sa iyong kinakain. Kinakain, Ano? to. So, kapag tayo ay nagdieta o nasa tamang timbang at nag-ehersisyo, syempre, mas maraming plus sa ating buhay. Gaya nito, kung, di ba, lagi nga nating sinasabi sa inyo, maganda, prutas, gulay, isda, pag yan ang ating madalas kainin at hindi karne, plus 2 years sa ating buhay. Pero pag laging karne, baboy, mamantika, makolesterol, minus 3 sa inyong buhay. So gusto talaga natin isda, prutas, gulay. Yan, kita mo to minus 3 to minus 3, colon cancer, cancer sa breast, cancer sa atay, cancer sa tiyan, cancer sa bituka, lahat ng cancer dahil sa kakakain ng baboy, baka, taba, prito, fast food, lahat na ng paulit-ulit na mantika. Kaya sinasabi ko sa inyo, health is wealth, pampahaba ng buhay to. Dito tayo sa plus, ha? Huwag tayo dito sa minus. Kahit hindi ganun kasarap para sa inyo sa yung prutas, gulay, sa umpisa lang yan. Masasanay din kayo sa lasa. At yung mga sauce, di ba, Doc Lisa, huwag masyadong maalat. Yes. Kaya nga kung pwede, vegetarian, tsaka fruitarian, mas maganda. Dun sa mga on and off na nagdedeta o kung ano yung nauuso, yung sunod ng sunod dun sa mga diet fads, ay nako, minus 5 sa inyong buhay. Basta gusto natin yung talagang araw-araw sumusunod kayo, hindi yung kung kailan lang may uso. So, wag din tayong nagpapapaniwala sa kung ano-anong mga diet fads minus 5 years sa ating buhay. Ito, Doc Lisa, yung bigla-bigla nagpapagutom eh. Ito yung mga diet fads na... Yung minsan, all meat. Isa, puro high protein, puro karne kinakain, walang kanin. Yung iba, sinubukan na isang araw hindi kakain, gugutumin ng sarili. Hindi nag-aalmusal, sige lang. Diet, uso ito, uso yan. Nagka-loko-loko tuloy yung katawan. Minus 5. Ang laki ng minus nyo. Laki ng minus sa diet fads eh. Hindi kaya ng katawan yan eh. Nahihirapan. Kailangan moderation. Pare-pareho kinakain. May pakonti-konti. May prutas, may gulay, may gatas. Talagang assorted na pakonti-konti. Kain at syempre hindi lamon. Yes. Kasama na rin tong daily aerobic exercise. Ibig sabihin, pwede kang maglakad papunta sa iyong trabaho. So, pag araw-araw naglalakad ka, plus 3 years, tsaka yung mga yung naglalakad lang papunta sa trabaho. Kung kaya naman, yung hindi delikado yung nilalakaran, plus 1 year. Gamitin ng hagdan, imbes na elevator, form of exercise din yan. Ngayon, yung mga nagda-drive papuntang trabaho, nakita natin ang traffic ngayon, talagang magkakasakit ka sa sobrang traffic, minus 3 years sa inyong buhay. So, sana maayos na ang traffic sa Pilipinas. Yan, traffic sa Pilipinas. Nagparinig ako kasi talagang traffic na po. Grabe yung traffic. Nako sa atin. Yes. Ito naman ang next natin. Tungkol sa mga, ito puro minus, Doc Lisa. Sa lahat nakikinig, hindi ito plus, pero ito pampa minus. Yan, Doc Lisa, ikaw magpakita. Ito, pampa minus. So, ang minus dito, ang ibig natin sabihin, tanggalin nyo itong mga bisyo para mawalan kayo ng minus. Ang unang minus natin, smoking,
naninigarilyo, kahit half pack, kahit 1 pack, kita nyo, actually hindi -4, mga -6 years yan eh. -6 years yan eh, hindi lang -4. At yung mga kasama yung mga naninigarilyo, Doc Lisa, yung living with a smoker, -2 years din tayo. -2 din. Kaya wala kang laban eh. Si Mister naninigarilyo, pag uwi niya, may amoy yung baro niya, amoy yung sigarilyo. Pati si baby, kakargahin niya. Si baby, maamoy yung sigarilyo, -1 year si baby. -1 year. That's third-hand smoke. Ito, live or work with smokers, nandito pala, yan, -1 year. Sinabi ko sa inyo, ha? So, yan yung average base sa mga interview ng daan-daang libong tao at nakita nila ito yung average lifespan nung mga maiksi ang buhay, maaga na mamatay, at yung mahaba ang buhay. Ito, bisyo, alak. Sinabi ko, di ba, everything in moderation. Mas maganda, wag uminom ng alak. Kung gusto uminom, konting-konti lang. Isang boteng beer lang, isang kopita lang ng wine, hanggang ganun lang. Kasi pag sinobrahan mo, -4 years. Masisirang atay, tsaka brain cells, -4. Ito, nako, mga kalalakihan, kababaihan, ito yung mga kabataan natin, di ba? Number 1 tayo sa teenage pregnancy. -6 years, Alam nyo, ano itong makaka-minus ng 6 years? Maraming sex partners. Ano ang maraming sex partners, Doc Lisa? 3? Marami? 4? O 2? Multiple multiple sex partners. Multiple, pwede mo i-multiply Siguro 2 or 3 or more. Yan. Paiba-iba ng sex partners, -6 years. Bakit? HIV, AIDS, talagang mababawasan yung buhay mo. Mga gonorrhea, syphilis, lahat yan. Tsaka kasama na rin yung mga injection ng drugs. Halo-halo na yan eh. Pag mahilig sa multiple sex partners, naninigarilyo din, uminom pa ng alak, tapos ito pa, talaga ma-add mo lahat yan. Hindi aabot ng 60 years old kasi na-minus na siya lahat eh. At living alone, kayo po, kung may chance na meron kayong makakasama sa bahay, may tulong po. Kung meron kayong makakasama, pwedeng kamag-anak o may partner kayo, at least merong magdadala sa inyo kung merong emergency na pupuntahan. Di ba, Doc Lisa? Napakahalaga pag emergency, kahit po pamangkin na inalagaan ninyo. Tama. Kung tayo ay single. So, doon sa pinakita ni Doc Willie, wala na hong natira doon sa buhay ng maraming bisyo. Ito nga ito Kasi, minus Ito all minus. For sure, Pinagsama-sama magkakasama na yung sigarilyo, alak, at maraming sex partners. Yes. So, salamat sa pag-share at pakitag sa inyong kaibigan na smoker. Yes, pakitag sila. Pakita natin itong board. Mga mabibisyo. Yung mahilig sa alak, pakitag din. Sabi mo, hi, nakikitag lang. Pasintabi, yung maraming partners, wag mo na lang sabihin marami siyang partners, itag mo na lang siya konti. At living alone, mas maganda may kasama. Pero, hindi lang tayo puro minus, di ba? Maglalagay din tayo ng mga plus para sa inyo. Ito, Doc Lisa, gusto naman nila to. Pampadagdag, yes. Pakita natin. Annual check-up na kahaba ng buhay. Kung pwede sana, may blood test tayo kada taon, 6 months or 1 year. Mas maganda pagkatapos ng bagong taon o kaya naman every birthday ninyo pag ginagawa nyo ito plus 3 years sa inyong buhay. So, ang nagpapa-check up, blood test, x-ray, ECG plus 3 years sa kanyang buhay. Ngayon, yung lahat naman ng trabaho natin may stress Pero kung marunong kayong magtanggal ng stress, kaya nga stress management, tinuturo po yan sa mga HR or dun sa ating human resource ng ating mga opisina, plus 4 years. Pag marunong kayo mag-relax at magtanggal ng stress sa trabaho, yung mga marunong tumawa, lalo na sa kanilang pagkakamali, plus 1 year sa kanilang buhay. Tsaka, nakakatulong po yung pagiging religious o yung meron kayong religion na pinaniniwalaan.
yung pong mga may religion at talagang nagpa-practice o pumupunta dun sa kanilang simbahan. Siyempre tayo, iba-iba naman ang simbahan natin, okay lang po yan. Plus 2 years sa ating buhay. At yung mga nagvo-volunteer o nagcha-charity work, kada linggo, plus 2 years sa inyong buhay. Yes, tama yung mga sinabi mo, Doc Lisa. Dito, base dun sa pag-aaral, itong practices faith, ay inaral ko maiging yan yung connection ng prayer sa haba ng buhay. Yung mga pumupunta dun sa simbahan nila, kahit anong simbahan, kung ano man ang religion ninyo, basta weekly ang punta, weekly ang dalaw, plus 2 years sa buhay. Kasi support group yun Oo, tsaka syempre, mas relax ka, mas iniingatan mo yung katawan mo, mas healthy. Ito rin, yung mga nagvo-volunteer, tumutulong, weekly ha, hindi yung tutulong lang once a year. Kung once a year, walang plus kailangan weekly kasi nakakataas yan ng mga good hormones sa katawan, mga endorphins. So nakita natin dito yung mga check-up, iwas stress, plus lahat yan. Ang ganda ng plus, di ba? Talagang pero may minus din. Pag hindi mo ginawa, pag hindi mo ginawa, yan, -3. Pag lagi kang stress, mainit ang ulo, nilalabas sa Facebook ang init ng ulo, -3. Hindi naman. Okay, tapos yung laging seryoso, laging mainit, laging angry, -3. Galit sa mundo, -3. Kaya kahit nagkamali tayo ng sagot, okay lang, +1 naman sa buhay natin. So, ito yung iingatan natin. Tsaka tama-tama to, Doc Lisa, nakita mo isa to sa goals natin Meron na tayong kinausap na isang doctor na magaling na tumutulong sa atin na sabi ko, tulungan mo ako gawa tayo ng isang batas para sa libreng check-up sa Pilipino. Kasi nakita natin, ang libreng laboratory test at libreng check-up ay makakadagdag ng +3 years sa lahat ng Pilipino. 100 million Filipinos tayo ngayon. So, +3 years. Yung kababayan natin ngayon, walang libreng lab test, walang libreng check-up, kaya -3 years. So, makita nyo, halos 6 years ang madadagdag sa buhay ng Pilipino kung magbibigay tayo ng libreng check-up sa bayan. Tsaka pinakompute ko na Doc Lisa, yung libreng check-up, aabot lang siya ng, sa bawat tao, makakuha ng 1,000 per year na libreng check-up or 2,000 pesos a year. Kung 2,000 pesos a year, i-cover natin yung 20 million na may hirap na Pilipino, that's 2,000 pesos abot ng 40 billion pesos a year. Kaya yan sa budget ng gobyerno. 40 billion a year, meron ka ng libreng check-up plus 6 years, lalo na sa may hirap. Kung 1,000 lang ibibigay natin na lab test na libre a year, pwede rin 20 billion pesos a year. So, pag may batas dyan, malay natin, meron tayong makilalang congressman, hopefully may ilang senador, kilala natin, pupush natin yan para magkaroon ng libreng lab test. Pwedeng through PhilHealth, pero sa tingin ko, national government na magbibigay. Kasi alam ko, kayo, ang problema lagi hindi alam na ang taas na pala ng blood sugar, ang taas na pala ng anemic na pala, diabetic na, may sakit na pala sa puso, may bukol na pala sa tiyan. Wala akong pera pang lab test. Ang mahal-mahal ng X-ray, ECG, ultrasound. So, I think 2,000 pesos sa murang laboratory, makakahaba. And we have the basis. Diba, Doc Lisa, pakita natin talaga sa mga nakikinig sa atin. Baka meron tayong mga politicians yan. Maganda po yan. Libreng lab test sa Pilipino. Gustong-gusto yan. I'm sure lahat na nakikinig, check yan. Walang hindi mag-check niyan kasi yan ang kailangan natin. Wala pa tayong libreng lab test sa PhilHealth. Sa PhilHealth, kailangan ma-hospital ka muna. Malaking tulong ang PhilHealth. Kung na-hospital ka na, malala ka na, nabangga ka ng kotse, nandun ka sa hospital. Pero kung ako gusto ko lang magpa-check up kasi meron ako naramdaman, walang libre. Gastos, sariling bayad. At dahil kulang ang pera ng Pilipino, health is wealth nga, kulang pera natin, hindi tayo makagastos. Maliit lang kasi sweldo natin Okay? Yes, so yan. Marami nag-comment dito. Tama nga daw, libreng check-up. Libreng... May ilang nag-comment. Ayaw daw nila malaman ang sakit nila. Kaya hindi sila nagpapa-check up. Oo. Kadalasan lalaki yon. Ayaw malaman yung sakit. Tama. Oo. Kadalasan ganoon. Ayaw mo malaman yung sakit kasi wala ka pang sakit. Gusto mo tuloy yung bisyo mo. Kaya lang,
Oras na magkasakit ka, oras na lumala na siya, wala ka ng choice. Parang kotse yan. Sabihin mo, ayoko tingnan ang gasolina ng gasolina ng kotse ko. Ayoko tingnan kung may oil pa yung makina ng kotse. Pwede. Huwag mo tingnan kung may oil, huwag mo tingnan kung flat ang tire, huwag mo tingnan kung may headlights ka pa, mababangga ka na lang one day. Diba? Like yung kilala ko ngayong pasyente, hindi naman siya mamamatay ng kinabukasan, namatay siya, hindi eh. Maghihirap pa siya ng 5 taon, makakawawa siya, ang daming operasyon, mauubos yung milyong-milyong pera, kawawa. Kawawa ang pamilya mo, ubos ang pera ng pamilya mo, mabebenta yung bahay mo, yung kotse mo, matitigil yung aral ng bata mo dahil hindi ka nagpa-check up. Check up na takot sa dugo, isang test lang eh. Pag nakita natin diabetic, di bawas sa matatamis. Nakita natin mataas cholesterol mo, bawas sa matataba. Nakita natin kulang sa dugo, di kumain ka ng vitamins pampataas ng dugo. Simple lang eh. Nakita natin mababa potassium mo, kumain ka ng saging, buhay ka na. Diba? Diba? Kailangan natin ng check-up dahil gusto mo i-check up ang kotse mo para hindi mabangga yung pamilya mo. Okay lang yan. Hayaan mo, pag ako nag-check up, kahit gaano ka bad news, gagawin kong good news para sa'yo. Diba? Kung good news na masasabihin, di nag-celebrate kayo. Diba? Check up kayo, normal eh. Hindi. Yung mga lalaki talaga ayaw magpa-check up, Doc Lisa eh. Kaya nga sabi ko sa mga kababaihan, paki-share ito, paki-tag sila para sayang naman. Ito po, ito, sa mga kalalakihan. Ito, walang check up, may plus. Yan ang gusto nila libre eh. Libreng plus na walang check-up. Pero medyo mahirap to. Kung makukuha nyo tong plus 5 years, di ba? Solid yan. Plus 5 years. Kung meron kang healthy and long relationship sa iyong partner, isa lang ang partner, of trust and respect. Plus 5. Okay, pakicheck. Sa mga babae, mga lalaki, comment kayo. O itag mo yung partner nyo, si Mr., si Mrs., kung sino man regular partner nyo, plus 5. Pero kung lagi kayo nag-aaway, hiwalay, may babae, may lalaki, minus 2. Talagang sasakit ang ulo mo dyan, minus 2. So, actually, nakita nila yun eh, kasi mas masaya. Ito po, maganda, Doc Lisa, owning a pet dog or a pet cat na nakakadagdag Or ko. pwede rin makialaga ka na lang ng pet ng iyong kapitbahay. Oo Kung lagi mong maiiwan yung iyong pet kasi kailangan niya ng isang yaya eh. So, yun merong mga inaalaga ang dogs or cats plus 2 years sa kanilang buhay. So, good news yan sa mga animal pet lovers. At dun sa yung mga kaibigan, mas preferred natin sana iba-iba ang age. Older Oo at nga, younger maganda yan. sa iyo plus 1 year. Oo, mas gusto natin iba't iba ang age. Mas masaya kasi sumama dun sa mga mas bata. At doon naman sa nakakatanda ka ng wisdom. Kaya, pag pipili ng kaibigan, of all ages, plus 1 sa inyong buhay. At yung mga in love, makakadagdag ng 7 taon sa inyong buhay kasi in love ka eh. Meron kang reason para mabuhay sa mundo at mag-iingat ka. Siyempre, ayaw mong iwan yung iyong mahal sa buhay. So, ito in love sa partner, sa boyfriend, sa girlfriend, pwede rin sa spouse, sa anak, at sa magulang, plus 7 years sa inyong buhay. Yes, salamat Doc Lisa. Baka nagloloko ata minsan yung wifi natin. Kaya ayusin natin yung wifi. Kung nawawala po yung signal, mamaya po babalik din ulit yung signal natin, ha? Yan. Parang nagloloko ata yung signal eh. Kaya pala kumina. Oo. Kasi yan po, dependent tayo sa wifi. Pero malapit ang wifi. Nasa taas yung wifi natin eh. Pag humihina ang wifi ng mga nag-Facebook Live, lumalabo konti at minsan nawawala. Tapos, yes, Doc Lisa, basahin mo yung comment. Meron ako napakagandang table dito papakita sa kanila about diet and paano siya nakakatulong and proven talaga to. Papakita natin ngayon dito, ha? Yes, Doc Lisa, mga comment. Wala daw siya asawa, comment niya. Oo, pero
maaaring nabalo, na widow, pero meron naman tayong mga magulang, anak. Doon po natin ubusin ang ating oras at energy. Kasi lalo ng mga apo, nagbibigay ho yan ng kasiyahan sa mga lolo't lola. Doon po sa ating mga nanonood, mga taga Davao, si Jocelyn, Yes, thank kumusta? you. Bea Kumusta? Quijano, in love si Bea, plus 7 years. Si Pamela, si Edna Lial, Joel Mendoza, hello sa inyo. Yes, nawala daw yung signal. Hindi ko alam ba't nawala yung signal eh. Maaring sa amin o baka sa inyo din. Pero di tayo gumagalaw sa internet. Oo, Pero ngayon bumalik na siya. Bumalik na lang yung signal. Anyway, pag replay makikita nyo. Ito po, napakaganda nitong table. Pinadala sa akin ni Dr. Meredith Garcia, isang oncologist. Papakita ko sa inyo ha. Ito po, re-reverse ko. Ayan. Ang ganda nitong table. I-explain ko sa inyo kung bakit siya maganda. Okay, dito na lang si Doc Lisa sa kanan. Kukuha siya ng silya. So, itong table, maganda kasi ito. Gawa to ng World Cancer Research Fund. So, proven to. Kasi may ibang expert, tinatanong nila, maganda ba itong pagkain na to? May ebidensya ba? Evidence-based ba? Evidence-based siya. Kasi ang gumawa nito, hindi biro-biro. Talagang sa buong mundo, wala nang makakakontra dito. World Cancer Research Fund. Ito, Doc Lisa. World Cancer Research Fund, tsaka American Institute for Cancer Research. Sila ang gumawa nito pag-aaral. Kung anong mga activity ang may basihan talaga na may ebidensya na nakakahaba o nakakatulong. O, isahin natin ha. So, ito yung table. Nandito sa kaliwa ang mga good or bad. Ito, good or bad. Tapos dito sa taas ang pinapakita ang cancer at hindi cancer. Saang parte tumatama ng katawan? Yes. Tapos ipapakita natin. Ako na lang, Doc Lisa. Okay. So ito yung, pag nakakita kayo ng kulay green is go. Green is go, di ba? Convincing decreased risk. Napakaganda. Pag light green, okay na rin. May ebidensya yan. Walang makakontra niyan. Lahat ng doktor sa buong mundo agree. Kasi medical studies na yan eh. Hindi ito haka-haka, hindi hula-hula na, ay, yung kapitbahay ko gumaling, uminom ng ganitong tableta, okay na. Hindi po tunay yon. Ito talaga, green talaga tunay. Pag red, masama talaga, iwas. Pag pink, medyo iwas. So, tingnan natin ha. Ang pagkain ng pagkaing mataas sa fiber, yung tinuturo ni Doc Lisa. Ano yung mga fiber? Mga okra? Okra, patola, pechay, kangkong, Yan. Kita mo cabbage. Ito proven siya na may benepisyo sa colon cancer. Colon at sa puwet. Rectum. Colon cancer, ha? So, pag marami kayong fiber, parang winawalis niya yung colon mo. Napakaganda nitong kulay. Green na green. So, kain tayo maraming gulay, bawas colon cancer. Sa ibang cancer, hindi pa nila na-prove. Aflatoxins, ito yung mga sa preservatives tsaka sa mga may amag Yung mga may amag. Na pag ito, delikado, yung mga sirang pagkain, liver cancer, Doc Lisa. Liver cancer siya So, iwas tayo yung mga may amag na pagkain. Tapos, non-starchy vegetables, ibig sabihin dito, kasama dito yung mga may carotenoids, Doc Lisa. Yung mga letter K mo. Ano nga mga letter K mo? Carrots, kamote, kalabasa. Carrots, kamote, kalabasa. Ha? Ang ganda, light yellow. Light green. So, proven siya. Proven, makakaiwas sa mouth cancer, pharynx cancer, larynx cancer, proven. Andito yung study, 2007 study. Hindi to haka-haka. This is the study sa buong mundo. Kaya ito pinapakita ko sa inyo, dito kayo maniniwala sa tunay. Pag ito na sinabi, wala nang kontra. Lahat ng doktor sa buong mundo agree yan. Kasi medical study na yan Hindi na biro-biro Garlic. Garlic tsaka fruits. Pinapakita ko. Garlic and fruits. May benefit? Wala. Yes, Doc Lisa? Pakihawak naman. Garlic and fruit. Kita mo. Ang garlic, makakatulong siya sa cancer sa colorectal din.
Colorectal din. Ito very common to sa bituka yung cancer. Kasi nga sa kinakain natin Ang gulay naman, prutas pala, good for lung cancer, Yung mga mahilig manigarilyo, puro sigarilyo, hindi matigil ng sigarilyo. Sige, bigyan mo ng apple, baka makatulong konti. Bigyan mo ng orange. Kahit papano, nababawasan yung lung cancer kung mahilig ka sa prutas. Proven yan, Probable decreased risk of lung cancer and mouth. Dito sa iba, hindi pa nagpa-positive. Ito pa lang nagpa-positive. Tsaka itong table, Doc Lisa, binabago nila to every few months. Ito karne. Ito, favorite ninyo, karne. O, di ba sinasabi ko sa inyo, itakwil nyo na. Karne, red meat, red meat. Processed meat, hotdog to. Ito, hotdog, salami, sausage, kita mo, red. So, ang hotdog, processed meat, increase cancer of the stomach, increase cancer of the colorectal, red meat, karne, beef, pork chop, sinigang na baboy, taba, crispy pata, chicharon, balat, red na red siya. Red na red. Kaya wag magtaka, pag nagpa-check up, sumakit ang tiyan, may colon cancer na, puputulin na ang bituka, lalagyan ng colostomy, gagastos ng 500,000 at maiiksi pa yung buhay. May chemotherapy pa tayo sa colorectal dahil sa pagkain nyo ng red meat and processed meat. Nilabas na ito ng World Health Organization na talagang masama. Bakit binibenta? Pwede kumain once a week, twice a week. Nasa dami. Ito. Diet high in calcium, maganda rin pala, Doc Lisa. Ito ang ayaw natin. Foods preserved by salting. Ito, Doc Lisa, para to sa'yo. Si Doc Lisa, mahilig kumain ng tuyo, daing. Yan preserved by salting. Ito. Pakita natin. Ito, Doc Lisa. Food preserved by salting. Food preserved by salting. Saan siya red? Stomach cancer. Stomach cancer siya. Stomach. So, magkaka-stomach cancer ang mahilig sa pag sumobra naman, tuyo, daing, mas gusto mo isda na hindi masyadong preserve. Ito, glycemic load, sobra daming matatamis. Ito, alcoholic drinks, ang daming, dapat talaga itong mga advertisements na sa alcohol. Kita mo ito, alcoholic drinks, Ano ang masamang, anong cancer ang tinatamaan sa alcoholic drinks? Lahat to. Kita mo to, lahat red, 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 pink, red, 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 red. Alcohol, patay ka talaga. Proven siya talaga. Siya ang pinakamasama sa lahat. Ano itong mga cancer na kukuha sa pag-inom ng alcohol? Halos lahat Ilong, esophagus, stomach, pancreas, colorectal. Halo-halo. Halos lahat Kaya maminom ng alak, wala po. Coffee daw may benefit, Doc Lisa. May green siya. May konting benepisyo pala yung kape. O sige na, payag na ako. Pwede na kayo minom. Kasi galing naman sila sa halaman. Pwede na kayo minom ng kape, 1 or 2 cups a day. Kasi green Proven to green Huwag lang masyado marami. Beta-carotene, Doc Lisa. Ano ba beta-carotene? Carrots, di ba? At ito ang napakasakit. Ang tinuro namin ni Doc Lisa, body fatness. Katabaan. Ang sakit naman ang sinabi nito, katabaan. Ano mangyari sa katabaan? Increased cancer. Lahat. Cancer. Wala. May isa lang green. May isang green Okay pala yung mataba. Ano kaya itong green? Okay ang mataba. Premenopausal. Bago ka mag-menopause. Pwede ka pa mataba. Pero pag mag-menopause daw, red na. So, body fatness, increased cancer, halos lahat. Kasi pag mataba ka na, dun na lahat ang mga bisyo. Tsaka syempre, ang lactation or breastfeeding, malaking tulong. Green. Para makaiwas sa cancer. Ito talaga ang studies natin ngayon. Ang proven natin. Siguro, Doc Lisa, ito yung part 1 natin. Tingnan natin yung questions nila. Okay. Sana po, nakita nyo. So, that study, good for doctors, good for lay persons. Ito na yung basihan. Kung wala dito sa table, ibig sabihin, kulang pa yung pag-aaral. Kulang pa yun. Bigla ka natakot sa pagkakain, that's very good. Ako rin takot ako sa kinakain. Kasi lahat tayo may cancer cells. Hindi niyo po alam yan. Lahat tayo may cancer cells, pero yung cancer cells natin tulog.
tulog yung cancer cells. Kaya lahat ng tao namamatay kasi may ending Lahat ng cancer cells natin tulog. Ayaw natin siyang gisingin Sino magpapagising sa kanya? Yung kakainin yung hotdog, gigising siya doon. Yung mga sunog na barbecue, yung kakainin yung karne na ilang araw na nandyan, baka na-defrost na, nako may sira na. So, pwede kumain yung sa healthy tayo. Yes, Doc Lisa? Ang dami palang coffee fans. Coffee fans! Oh, happy na kayo sa coffee. Sila. Coffee papatalino konti. Tama lang naman, 1 to 2 cups lang. Wag sa sobra kasi kakabahan kayo, papalpitate kayo Wag masyado magkape. Depende. Ako hindi ako pwede magkape. Nagpapalpitate ako. Siya rin hindi pwede nagpapalpitate. Pero yung iba, pampagising, good for short-term memory yung coffee. Tsaka wag din yung masyado matapang. 1 to 2 cups in moderation, okay. Pag sinobrahan mo, doon tayo magkakaproblema. Okay? Pampagising. So, ito po yung part 1 ng ating video. Babalik po kami in 1 minute para sa part 2. Pag-uusapan natin ang thyroid problems, yung mga may sakit sa thyroid. Meron tayong konti pang diet tips. At baka magbigay ako ng mga konting tips pa sa mga pagsagot sa mga interviews. Yes. Okay. So, salamat po. Unahin natin yan. Salamat po. Babalik kami in 1 minute kasi mahaba na. Almost 1 hour na para makapanood. So, tutok lang po sa Doc Willie Ong. Salamat sa pag-share at we'll see you in a few minutes.